Paps, trifold ang binili mo kasi ang habol mo, madaling itulak at i-roll kapag nakatupi, di ba? Pero bakit pagdating sa Java Neo 3 na 20-inch, parang may kulang. Hindi ko naman sinasabing hype na yung 20-inch version. Pero may mga bagay na sana inayos na ni Java sa factory pa lang. Kumusta mga paps? Welcome back sa Pedro and Pace PH. Alam natin na sikat ngayon ang Java Neo 3. Sobrang forma kasi. Naka-hydraulic disc brakes at swabe yung takbo. Pero paps, iba ang kwento kapag 20-inch o 406 variant ang kinuha mo kumpara sa 16-inch. Ngayon, hindi natin to ira-round up para lang purihin. Pag-uusapan natin ang mga 5 bagay na sana ginawa o binago ni Java dito sa 20-inch model para hindi na tayo gumastos pa ng malaki pagkalabas pa lang sa kahon. Ano, game? Okay, simulan natin sa pinaka-reason kung bakit ka nag-trifold. Yung folding at rolling. Paps, sa 20-inch model, malaki yung frame at gulong. Ang problema sa stock, medyo alanganin ng stability ito kapag itinutulak mo ng nakatupi. Madalas, kailangan pang bumili ng easy wheel extender rod para lang hindi ito gumewang o para hindi sumayad ang unahang gulong sa sahig. Sana man lang factory pa lang, mas malawak na yung stance ng gulong sa tupi o kasama na sa box ang matibay na extender para hindi na tayo maghula kung anong brand ang bibilin sa Shopee o sa Lazada. Yung kasing 20-inch na version, gumagamit ng 406 wheels na mas malaki ang clearance kumpara sa 16-inch o 349 variant. Kaya nag-iiba yung sentro ng balanse kapag nakatupi. Kasi kapag dinala mo sa MRT o sa loob ng mga mall, tapos stuck yung rolling wheels, medyo mainis ka. Umuga kasi siya eh. Tapos karamihan sa mga tropa natin sa FB, nagpapalit agad ng aftermarket na rear rack o extender para lang maging solid yung paggulong. Ito pa yung isa. Every time na magpo-fold ka ng bike, hindi maiwasan na tatama yung fender sa likod sa lupa tuwing tinutupi mo siya. Para sa akin medyo malaking problema yan kasi obviously madaling masira yung fender na ikakabit mo sa bisikleta mo kung laging ganito ang senaryo. So hindi siya maganda. Pangalawa, para sa mga commuters natin dyan, ang putik at yung mga gusto nating ikarga. Gusto mo lagyan ng mudguards at rear rack. Well, good luck paps. Dahil sa laki ng 20-inch wheels nito, napakahirap maghanap ng saktong OEM plug and play na kit na sasakto kasama ang rear rack. Maraming owners ang nagrereklamo na kailangan pa nilang mag-DIY, magtabas o mag-abang ng mga third-party special racks sa online groups na gawa lang para sa 406 folding bikes. Java, kung nakikinig kayo, gumawa naman kayo ng official na commuter accessory package para dito. Bago natin pag-usapan ng performance o kung sulit ba talaga ang presyo nito, may isang bagay akong napansin tungkol sa cockpit at sa upuan nito na hindi mo makikita sa kahit anong spec sheet sa website. Dito tayo sa contact points. Ang stock seat at grips ng Java Neo 3 20-inch medyo matigas para sa akin. Paps, kung gagamitin mo lang to papuntang pit stop na 5 kilometro, walang problema. Pero subukan mong sumakay ng higit 1 oras. Mararamdaman mo na agad ang galay sa palad at sakit sa puwet. Kaya mapapansin mo sa mga kilalang bike shops, ang unang-unang upgrade na ginagawa ng mga bumibili ay Ergon grips at mas malambot na saddle
maganda na sana ang fit ng frame para sa mga matatangkad na rider. Pero binawi naman sa uncomfortable na stock parts na related pa rin sa ergonomics. Kahit na sinasabi na swak sa matatangkad itong 20-inch dahil mas malaki ang frame, marami pa rin riders ang nabibitin sa reach o yung taas ng manibela. Ang ending, nagpapalit pa rin sila ng mas mahabang stem tulad ng mga 120mm stems para lang makakuha ang komportableng forma sa malayo ang rides. Sana gumawa si Java Neo ng parang sa Brompton na may option para sa M-bar tsaka S-bar para sa mas komportableng cockpit at mas sukat sa rider. And yung panghuli mga paps, yung upgrade path. Alam natin na maganda ang specs ng Java Neo 3 out of the box. May variants na aluminum fork, may carbon fork, at may Shimano o EDS electronic shifting pa nga. Well, nagwe-weigh ito around 10.3 to 10.4 kilograms. Pero aminin natin, karamihan ng bumibili nito nagpapalit agad ng Deca carbon wheelset at mas mataas na klase ng drivetrain para makakuha ang tunay na potensyal ng bike. Ang wish ko lang, sana magbenta sa Java ng isang ultimate package mula sa factory na naka-carbon wheels na agad. Yung kumpleto na sa fenders para sa isang gastusan na lang at hindi na patingin-tingin pa sa mga upgrades. Anyway, overall, ang Java Neo 320-inch ay isang napaka-solid na trifle bike. Lalo na kung ang hinahanap mo yung forma, may bilis, hydraulic disc brake, kayang-kayang long rides, pero kailangan mong ihanda ang bulsa mo para sa mga basic upgrades tulad ng rolling wheels, saddle, grips, kung seryoso ka talaga sa pagbabike. Ikaw, Paps, kung naka-Java Neo 3 ka ngayon, ano ang unang upgrade na gagawin mo o balak mong gawin? I-comment mo naman sa ibaba para mapag-usapan natin. Lastly, huwag mo kalimutan mag-like o mag-subscribe para sa mas marami pang folding bike tips dito sa Pedal and Pace PH. Ride safe lagi. Kita-kita tayo sa susunod na biyahe.